Hello there guys, good morning. So I need to go to the market today kasi kailangan kong bumili ng mga gamit, ng mga meats na kailangan namin. So I need to buy at least 10 kilos of meats today. So off ko ngayon, I decided to go to the market today. Medyo malapit lang naman yung market dito. It's actually 5.3 kilometers from our home, from our place. And I decided just to walk. Alam mo yun, na parang I take the chance na rin to walk. Exercise na rin ba? Meron naman akong choice para na mag-bus na lang para mas madali. Pero I just decided to walk. Okay lang naman mag-walk, okay lang naman maglakad-lakad. The only problem here is malamig and I'm wearing shorts. So, body will heat up para mawala yung lamig kasi shit yung kamay ko, tingnan nyo pulang-pula dahil sa lamig. Mamaya magiging violet na yan. Sabi ko nga kanina sa tatay ko, ang lamig, sobrang lamig. Yung kamay namin, pang ano lang, pang mainit yung kamay namin. Kaya dahil sa lamig, sumasakit yung dito mo. Ganun. Parang naninigas yung kamay mo. So, kailangan mo talaga siyang ilagay sa pocket like this. Mostly naman sa mga tao dito, anytime kahit gabi yan, kahit terik yung araw, especially kapag terik yung araw, yung mga tao, they love walking. Nakikita mo sila, nag-walk sila, nagja-jogging. Kaya ganun. So I hope mapanindigan ko tong decision ko na to, na lakarin yung market. Lakarin yung 5 kilometers na daan. Kasi, see, may bus naman kasi. Like, may mga bus naman na pwedeng i-take. Pero dahil bida-bida tayo, lalakarin natin yan. I hope mapanindigan ko. Kung hindi ko mapanindigan, magbabas. Diba? That easy. Tapos na tayo sa first kilometer. 4.5 kilometers na lang. Let's go! Para ako nagra-run tapos, okay, first kilometer. Let's go! Actually, ang hirap lang naman kasing mag-run dito sa Australia. Lalo na kapag ganitong winter. Kasi nga sobrang lamig. Pero other than the lamig, wala ka na magiging problema kasi I mean, lahat ng lugar, lahat ng pupuntahan mo, pwede mong takbuhin talaga. Tingnan mo yung paligid, di ba? So may mga pedestrian way talaga na pwede mong gamitin for you to run or to walk. Nawawala yung bangs ko. Look guys, I'm inside the park at the moment. See that? See those dogs running around the park. See the park. Ganito yung park dito guys. Yeah. Nung first time kong makapunta dito sa Australia, tapos first time ko na-experience yung mga park. Alam mo kasi dati meron naman tayong mga park, di ba? Yung mga nasa barangay hall. Pero nung na-experience ko at nakita ko yung mga park nila dito, isa yan sa pinangarap ko na gayahin ng Philippines, gayahin ng bansa natin, yung mga park. Kasi it makes difference talaga, as in sobra. Paano ko nasabi na it makes difference? Ang mindset ko dati, nung bago ako pumunta dito, pupunta ako dito, di ba, mag-aaral ako. Tapos magtatrabaho. Kasi di ba ganun naman talaga, yun din yung laging sinasabi nila sa atin na kapag ka nagtrabaho ko na sa ibang bansa, parang ang magiging ano na lang natin is work, bahay. Ganon. Tapos pumunta pa ako dito to study. Diba? So, ang mindset ko bago ako pumunta dito is magiging busy, magiging pagod. Kaya talagang niready ko yung isip ko at saka yung sarili ko bago ako pumunta dito.
Pero alam nyo, what I realized is, hindi pala ganito yung life dito sa Australia. I don't know kung sa ibang country din ganito. Pero sobrang light ng life dito. As in, sobrang light ng life dito. Kaya siguro madami din tayong mga kababayan or madami din mga Pilipino na na-attach dito sa bansang to kasi nga hindi stress, sobrang light. You can have your own life while working. You can have your rest day. You can have your private days, private hours. Even, ang bango nun, even when you are in your adulthood life. Alam mo yun, kasi sa atin dyan sa Philippines, di ba? Parang kapag ka napunta ka na sa adulthood, ang hirap ng kumawala sa mga responsibilities. And ang hirap ng hanapin yung sarili natin. Pero dito hindi. And I think it's because in connection with the parks, dahil yung community nila is binibigyan nila ng pansin yung mga ganitong klaseng lugar like parks, walkable, walk path, ganyan, pedestrian way. Binibigyan talaga nila ng pansin to put safety para even once in 1 week or twice in a week makapunta sila dun sa lugar na stress-free, ganyan. Wala kang iniisip, binabantayan mo yung anak mo, naglalaro sa labas. Alam mo yun, all the kids have the free access to all parks, to enjoy their lives, to enjoy their childhood, ganon. I don't know kung nag-make sense ba yung sinasabi ko, pero yun talaga yung napapansin ko. Since government provide access to the community, kaya nagiging mas light yung life nila dito. Yun lang. I'm on my 3rd kilometers. Kakadaldal ko, nasa 3rd kilometer na tayo. Malapit na tayo. Nasa half na tayo ng pupuntahan natin. And that is Northland Mall. Kung saan kami nagmo-mall ngayon sa Northland. Kasi before, we are in the Westfield area. Box Hill and Westfield area. So, ayun, nandyan kami. Diyan kami nagmo-mall sa Northland. Just an update sa lamig. Hindi ko na na-feel yung lamig. Hindi na naninigas yung ano ko. Hindi na naninigas yung tuhod ko sa lamig. Pangit na. Hindi na naninigas yung tuhod ko sa lamig. So I think nag-work flow na ng maayos yung aking dugo. Let's go! I'm on my 4th kilometers. So, konting-konti na lang. 1.8 kilometers na lang yung lalakarin ko. So, malapit na ako. And alam nyo, tagal ko na naglalakad, no? Isa pa lang yung nakasalubong ko na tao. And actually, it motivates me yung nakasalubong ko kasi nagja-jogging siya. Very good. Kahit malamig, nagja-jogging. Tingnan nyo naman, diba? So, zoom up ko na yan. See, wala ka pa rin tao na makikita. Diba? Galing! So, yes, I'm on my last kilometers, guys. Matatapos natin yung 5 kilometers. Galing ko. Bilib na bilib sa sarili. Diba? Minsan hindi ko rin maintindihan din naman talaga yung sarili ko. Isipin mo, 4 days ako nagtatrabaho na 7 to 7. Starting last Saturday. Ngayon, this is the 5th day. Naglalakad ako. Galing mo naman. Hindi ka maawa sa sarili mo. Hindi kasi, ang trabaho kasi dito is physical work. Actually, physical work talaga. Movements talaga ang mangyayari sa buhay mo dito. Tapos ngayon, naglalakad ulit ako. Di ba? Pero tama pa rin tayo. Ano ba yan? Alright, so I'm on my last 500 meters. Malapit na tayo.
And I think we survive it kasi I think wala nang ano pa yan? Wala nang bus station na malapit sa market. So, just an update. Tawag dito. Naka-apat na ako nakasalubong. Since nagiging malapit na tayo sa market, ang dami ko nang nakikitang tao. Ang galing. Ayun o, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo na yan? Yung mga tao dun sa dulo. So, and we are here guys. Preston Market. Preston Market. So, mag-start na ako sa mga gulay kasi mas magaan naman ang gulay kaysa sa meat, di ba? So, punta muna ako dito sa mga gulayan to get some veggies. I'm done with the veggies. Tingnan nyo naman yung eco bag ko. Cute, di ba? Punta naman tayo sa meat section. So, I need to buy mga shoulder without skin na 7 kilos and 4 kilos meat. Let's go. So, I finished my agenda here sa Preston Market. Nakabili na ako ng meat and ng mga veggies. Nandito ako sa sulok ngayon. I'm eating my croissant. This is my reward sa paglakad ko kanina. Paano ba ako papayad nito? Diba? Pero at least lumakad ako kanina. Hey guys, I'm at home. So, ayan yung pinamili ko kanina. The 7 kilos of meat. Ayun yung iba. I got the onions. And now, gagawin na natin yung kailangan natin gawin, which is yung pork tocino. Pampangas pork tocino. Let's go! Nanakaupo, subukan nyo namang tumayo at